Kumusta mga brad? Kung ikaw nga po ay isang batang 90s, malamang alam mo ang motor na ito. At sumasakit na rin yung likod mo. Ito nga po yung isa sa mga kilalang motor noong 90s, ang Honda Dream C100. Kahit nga po sabihin nating ilang dekada na siyang phase out, may mga tao pa rin na hanggang ngayon, buhay pa rin yung Honda Dream nila. Siguro nga maalaga lang talaga sila. Pero ang totoo, talagang napakatibay niya. Ganyan nga po ang gawang Honda. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, katulad nga na sinabi ko kanina, ang Honda Dream C100 ay matagal na pong phase out. Pero alam nyo ba? Syempre hindi pa. Doon nga po sa bansang Malaysia, binalik po nila or talagang binuhay po nila itong motor na ito. Yes po, talagang nagbabalik siya. Kaso lang, hindi na siya Honda. Iba na yung brand at pangalan, pero ganun pa rin yung itsura. Ito nga po ang Aveta DY115. Wow! So anong tingin, automatic, siya talaga. Kitang-kita naman sa itsura niya. Kaso yun nga, iba na yung brand at iba na rin yung pangalan. Pero syempre wala na tayong pakialam dun. Sila naman ang gumawa, kaya sila ang masusunod. Ang sa atin na lang dito ay para tayong binalik sa nakaraan. Tapos yung nakaraan mo, puro ka lang pala utang. Huwag na lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Aveta DY115 na mayroong 113.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka-air cooled. Panisan sa Honda Click 125. So wala naman pong problema pagdating sa bagay na yun kasi yung dati, air-cooled din naman yun. Tsaka 115cc lang naman din siya. Tsaka wala ka din naman pambili kaya huwag ka na magreklamo pa. Piste ka. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito nga po ay merong 8.7 horsepower at 8,000 RPM, 9 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang din nito doon sa Malaysia, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang makarga ng 4.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng hindi ko po alam. Sana matipid kasi yung dating Honda Dream matipid po talaga sa gas yun. Subuko na po yun kasi yun nga po yung kauna-unahang motor na nagamit ko at doon po ko natutong magmotor kahit hindi kayo nagtanong. Ang sukat ng kanyang gulong 2.25/17 sa harap at 2.5/17 naman sa likuran. So kung yung dating Honda Dream nga po naka-rim type, ito po naka-mags na parang nga pong kalesa type. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. At yung isang variant nga po naka-drum brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Syempre doon na tayo sa disc brake yung harapan. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 91 kg. So para nga po sa isang 115cc na slim na motor, sakto lang yung bigat niya. Yes po, napaka-slim po nitong motor na ito. Kung ikukumpara doon sa ibang mga 110 or 115 to 125cc na motor, mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay may dalawang klase. Merong naka-analog at meron din pong naka-full digital. Kumbaga yun nga pong naka-analog, yun po yung standard version na yun nga din po yung naka drum brake sa harap at drum brake yung likuran. At yung special edition naman, ito nga po yung naka disc brake sa harap, drum brake sa likuran at naka digital yung kanyang gauge panel. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ngayon nga po yung classic na shock na ayon nga po sa mga Malaysian na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan.
At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 4,088 Malaysian Ringgit na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 52,000 pesos. Wow! O diba? Mura. Ganon talaga. Wala kasing kamuting ahente sa kanila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.